Secretary Jess Robredo, Secretary Marojas, Secretary Mario Mateo, Chair Francis Tolentino, yung senior po sa amin sa public service, Governor Boy Umali, Yusek Benito Ramos, participants of the Tapatan Roadshow on Disaster Risk Reduction, Climate Change Adaptation, local government officials present, led by Mayor Reco Mecheberry, Mayor Fred Lim, Mayor Chanco, Mayor Calixto, may Kuya Len Oreta, and others present. Fellow workers in government, honored guests, minamahal ko po kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Alam mo nyo yung topic ngayon, ang ganda yun, di ba? Tapatan Roadshow. Tapatan tayo kung gaano tayo kahanda sa mga darating na mga disasters. Pagpasok ko dito, aminin ko sa inyo, masaya ako. Marami ko tayong good news. Yung iba, malalaman nyo sa SONA na lang. Baka maubusan ako na sasabihin sa SONA. Pero pati yung saging na problema natin, pwede ko na i-share sa inyo. Yung May na report sa atin, tumaas pala ng 56% export natin ng saging. Bagamat meron nung naghigpit sa atin, tumaas pa rin ang export natin. Kaya bakit hindi naman tayo sasaya? Kaya lang, pag upo ko dito, paglingon ko sa paligid, kaya tingin ako ng tingin sa inyo, mag-umpisa na ako dito sa ating makagalang-galang na mayor. Puro malukot ang mukha eh. No? Sabi ko, patay. Mukha sa darating na disaster, hindi na yata tayo handang-handa. Ako, para matalo na tayo, hindi pa nag-umpisa ang boxing. Eh ngayon pa naman ang panahon ng tagulan. Ngayon darating ang baha, di ba? Buti lang dumating si Tatang Boy na nakwento niya yung mangyan na masigasig sa kanila. Medyo nabuhayan tayo ng konti. Pero total, inumpisa na natin ganun. Dagdag ko naman yung kwentong narinig ko. Pagkasama ko kami ni Governor Umali at ni Mayor Lim sa isang mall. Tapos yung kukwento kami dyan, tinitingnan namin po yung mga mamimili. Alam niyo, isang magandang test raw para makita ang estado ng ekonomiya. Punta ka ng mall, tingnan mo ilang tao ang may daladalang mga supot. Pag may supot, may pera pambili. Maganda ekonomiya. Pag karamihan naman patingin-tingin lang ng mga eskaparate, di ba? Eh medyo tagilid. No? Walang pantus, walang pera, may maraming problema, etc. So, isang beses, nagkasabay, sabi ko, linga kayo, tingnan nga natin kung tama ito nire-report sa atin. Ngayon nagkataon, meron kami na dinaanan, nagkukwentuhan, palagi ko nagliligawan. Pero liwanagin ko po, bagamat si Mayor Lim po ibinata, hindi ho si Mayor Lim yung lumiligaw. No? Kasama ko lang ho si Mayor Lim doon. At hindi rin ho si Governor Umali, dahil si Governor Umali matagal na po may asawa at talagang masaya ho sa kanyang asawa. So may nagliligawan. No? Sabi nung lalaki, ito narinig lang namin, dumadaan, sabi nung lalaki, kanya, hindi mo pa tinatanggap yung pagmamahal ko, nagseselos ka na. Sagot ng babae ngayon, bakit bawal ba? Eh yung lalaki ho yata nag-aaral na abogasa. Sabi niya, alam mo, ang tinuro sa amin kasi, pag yung, liligawan kita, nag-uusap tayo, magkakaroon tayo ng tinatawag na meeting of the minds. Nagkasundo tayo. Pag nagkasundo na tayo, ilalagay natin sa isang dokumento yan, tawag dyan, kontrata. Yung kontrata ngayon, tinatali na tayong dalawa, isa't isa, para meron tayong obligasyon sa bawat isa. Tama ba? Sabi niya, Ngayon, pag nagsiselos ka na wala pa tayong meeting of the mind, siyempre wala pang kontrata, wala pang performance na inaasahan sa isa't isa. Bakit naman ako guilty na kaagad? Ay, gayon. Talaga abogado ho sumagot eh. No? Hindi ko lang alam kung tinuruan ni Justice Corona, pero abogado ho. No? Or baka mag-aabogasa pa lang. Ano ho relasyon dito? Tinanong ko kasi si Secretary Robredo kanina, bakit ba ang pangalan ng ating programa ay Tapatan? At bakit yung ginagawa niyo yung roadshow? Roadshow, maliwanag ko, pupuntahan lahat ng riyon. 13 na. 3 na lang ang kulang. Bakit tapatan? May magtapatan na raw tayo kung handa tayo sa mga darating na kalamidad. Okay. Doon po sa nagliligawan na wala pang kontrata, wala pang performance. Dito po sa tapatan, magkaliwanagan tayo, may performance tayo inaasahan. Di ba? May commitment ng bawat isa. May gagawin ng LGU, may gagawin ng ating mga Disaster Risk Reduction Councils, merong obligasyon ng national government. Dulo po nito, simple-simple, no? Yung Pilipino hindi na dapat puro tiis. Yung Pilipino dapat merong inaasahan. Dito, maliwanag, may commitment tayo sa isa't isa, nakasaad yan sa mga programa, sa mga plano, at dapat to mangyari. Hindi ho sinulat, di ba? Hindi sinulat sa tubig o sa langis. Maliwanag po yan. Okay. So dito na po tayo sa formal natin talumpati. Siguro naman may nangiti ng ilan dyan. At hindi rin po ako yung may kausap na sinabihan ko ng meeting of the minds. Para maliwanag lang. Narinig lang po namin ito. Nitong nakaraang Biyernes lang po, nagtungo tayo sa Barangay Nangka
Nangka sa lungsod ng Marikina. Doon po natin inilayag ang Project NOAA o ang Nationwide Operational Assessment of Hazards. Gamit ang makabagong teknolohiya, katambal ang sigasig at dedikasyon, pinagbibigis natin ang ating mga pagsusumikap upang mas mapatibay ang ating kahandaan sa mga kalamidad. Ito ang tinuturing nating arko ng mga Pilipino laban sa peligrong dala ng delubyo. Sa araw po ito, nagtitipon-tipon tayo upang isagwan pasulong ang ating layon na mapangalagaan ang kapakanan ng ating mga kababayan. Sa pagkakataong ito, hindi po makabagong kaalaman o kagamitan ng ating ibinibida. Ang simple po nating formula laban sa kalamidad, masusing ugnayan at kapit-bisig na pagtutulungan ng lokal at pambansang pamahalaan. Ito po ang diwa ng ating pagtatapatan. Tinipon po natin ngayon ang local government unit sa Metro Manila at sa iba pang karating na probinsya. Ang mga Disaster Risk Reduction and Management Councils, ang mga miyembro ng media at ng iba pang makatuwang na ahensya at organisasyon upang harapang talakayin ang realidad ng sakuna sa Pilipinas. Ang mga pagsubok na hatid nito sa lokal at pambansang antas at mga hakbang na isinasagawa natin upang ito ay mapaghandaan. Sa pangunguna po ni Kalihim Jesse Robredo ng Department of the Interior and Local Government, pinapagulong na natin ang tapatan caravan sa buong bansa. Saludo ko sa inyong pagsusumikap. Sa kasalukuyan, 13 na sa 16 nating rehiyon ang napuntahan ng programa. Bago matapos ang buwan na ito, inaasahan natin na ang 3 pang rehiyon sa bansa ay mabibisita na rin at magiging puspusan na rin ang kahandaan sa pagdating ng bagyo. Talaga naman pong hindi matatawaran ang papel na ginagampanan ng ating mga local government units sa lipunan. Kayo ang makawani ng gobyerno na direktang makakasalamuha ng mamamayang Pilipino. Pagdating sa kalamidad, halimbawa, alam ng gobernador kung saan saang lugar ang hindi ligtas na tirhan o pagtayuan ng mga gusali sa kanyang probinsya. Alam ng mayor kung aling makakali at daan na madalas bahain sa kanilang pok. Alam din ng barangay captain kung ano-ano ang mga pangailangan ng mga pamilyang kanyang nasasakupan bago, habang at pagkatapos ng kalamidad. Wala na ngang iba pang mas nakakakilala sa ating mga boss kundi sila mismong harapang nakikitungo sa lokal na antas. Sa haba po na kasaysayan natin sa kalamidad, mulat na tayo sa peligrong hatid dito. Sa bawat pagbagyo, pagbaha, paglindol at pagguho ng lupa, buhay, bahay at kabuhayan ni Juan de la Cruz ang nakataya. Ito po ang punot dulo sa puspusan nating paglalatag ng mga programa upang mapagandaan ng mga ito. Ngayon po, ang kaligtasan ni Juan de la Cruz, hindi na natin ipagkakatiwala kay Batman. Tayo mismo ang bahala sa sarili nating kapakanan. Sapat na ang kalaman at puspusang kahandaan ng mamamayan. Dito magmumula ang ating lakas. Ito po ang magiging sanggalang ng bayan sa sakuna. Kung ang tanong po ay handa na ba tayo sa kalamidad, ang tugon natin, handa na tayo. Subalit, handa rin tayong higit pang paigtingin at pagtibayin ang ating kahandaan. Patuloy po natin binibigyan lakas ang ating mga lokal na pamahalaan. Sa katunayan, kasado na po ang ating Local Disaster Risk Reduction Management Plan. Mula po Abril ng taong ito, 92% na raw po sa ating mga LGUs ang may area-wide warning and alarm systems. 86% ang mayroon ng nakatalagang sariling evacuation center. Samantalang 78% naman ang may emergency response, rescue at medical teams. Sinisikap na rin nating magkaroon ang bawat LGU ng sariling Disaster Command and Auxiliary Command Centers. Sa sipag po ni Secretary Jess, 10 ng kanyang mga kasamaan sa DILG, hindi po tayo magugulat kung sa lalong madaling panahon ay maihanda na nila ang bawat lalawigan, bayan at syudad sa bansa laban sa sakuna. Siyempre po sa pakikipagtulungan ng ating mga local government officials. Handa na rin po ang mga field office ng Department of Social Welfare and Development. Nakapaglaan na tayo ng standby fund na aabot na 500,000 piso kada opisina. Kung noon, halos abutin na ng susunod na tagulan ang pagdating ng relief goods para sa mga nabiktima ng bagyo, ngayon may pondo ng agarang magagamit ang mga LGU sa kanilang disaster operations at sa pagbibigay ng agarang lunas sa pangangailangan ng ating po mga mamamayan. Ipinapatupad na rin po ang Executive Order No. 66 ang nakasaad po rito. Sa kawalan ng typhoon signal warnings mula sa Pag-asa, nasa kamay na po ng ating mga gobernador at mayor
bilang chairman ng Local Disaster Risk Reduction and Management Council at sa pakikipag-ugnayan sa PAG-ASA at NDRRMC ang pagdeklara ng kanselasyon o suspensyon ng mga klase at ng trabaho ng ating mga lingkod bayan. Nararapat lang po ito lalo't at sila ang may kabisado sa kondisyon ng kanilang mga nasasakupan tuwing may ulan. Mahalaga po ito upang maging mas mabilis at mas tiyak ang pagsususpinde ng mga pasok at mabawasan ang pag-aalala ng mga pamilya sa kanilang mga mahal sa buhay tuwing may bagyo. At nabanggit ko nga po ang bagong lunsad na Project NOAA. Bukas na ang kanilang website kung saan ora mismo maaaring malaman ang kondisyon ng panahon at ang lakas ng baksak ng ulan sa inyo pong mga lugar. Bago matapos ang taong 2013, target din itong makapagkabit o magpakabit ng 600 automated rain gauges at 400 water level measuring stations sa 18 major river basins sa buong bansa. Sa paghahatid ng tiyak at napapanahong prediksyon at pagsusubaybay sa mga ulan at baha, mabibigyan lakas na natin ang LGUs na mas maging maagap sa paghahanda. Handa rin tayong kilalanin ang mga lokal na pamahalang naging matagumpay sa paghahanda sa kanilang komunidad laban sa kalamidad. Ito po ang diwa ng Seal of Disaster Preparedness ng DILG. Sa pagbibigay parangal sa mga warang LGUs na bibigyan lakas natin sila at maging ang iba pa mga komunidad na lalong magsumikap upang kumilos para sa kanilang kaligtasan. Tunay po, ang mga local government units ang mga kamay at paa natin sa pamahalaan. Kayo ang nagpapausad sa ating bayan sa pagbagtas sa tuwid na daan tungo sa kaunlaran. Naway di na tayo lumis pa sa direksyon ng tapat, mabuti at mapagmalasakit na pamamahala. Abot kamay na po natin ang Pilipinas na matagal na nating lahat inaasam. Kaya po, wala na kailangan hintayin, kundi kumilos tayo tungo sa direksyon na gusto naman natin talaga maparoonan. Magandang hapon po. Maraming salamat sa lahat. Thank you, Mr.